Antikristo na relihiyon. Napakarami ngayon yan ating suriin. Ano ba ang dahilan? Bakit madaming antikristo na mga relihiyon? Basahin ho natin ang Roma 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Maliwanag po nga sagot, ano po? Nagsipagtayo sila ng sariling kanila. Yun ang pinagsumakitan nila, na maitayo ang sariling kanila. Totoo naman ho yan eh. Kahit pagmasdan ninyo ang maraming mga relihiyon ngayon, sari-sarili lang nila yan. Itinayo nila. Bakit? Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos eh. Wala silang karapatan magtayo. Ang may karapatan ang Diyos. Ang katwiran ng Diyos, yun dapat ang masunod. Hindi. Nagsumakit sila na may tayo ang sarili nila. Napakaliwanag yan. Totoong totoo yan eh. Yung Lutheran, bakit Lutheran Church yun? Eh kay Luther yun eh, kaya Lutheran Church. Iglesia ni Cristo. Sino nagtayo? 1914. Si Manalo. Kanya din. Yung mga born again, mga Baptist. Sarili lang tayo yan. Sarili lang nila. Wala naman sinabi ang Diyos na magtayo ka ng born again church or fellowship, Baptist church. Walang ganun. Saksi ni Jehovah. Walang utos ang Diyos magtayo ng saksi ni Jehovah. Walang utos ang Diyos na magtayo ka ng Mormons. Wala nun. Ang katwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, siya ang nagtayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang unang-unang dahilan bakit dumami ang mga antikristo ng mga relihiyon. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, kundi nagsipagtayo sila ng sariling kanila. Yun ang katotohanan dyan. Eh ang sabi ng Panginoong Diyos mismo, si Kristo na ang ating pakikinggan eh. Basahin po natin ang Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Maliwanag ho mga kaibigan ang sinasabi ng Diyos Ama mismo, na ang kanyang anak ng ating pakikinggan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, napag-utusan niya ang ating Panginoong Hesukristo upang itayo ang iglesia. Katunayan, basahin po natin ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ayan ang maliwanag ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Itatayo niya ang kanyang iglesia. Siya ang magtatayo. Sinugo siya ng Diyos Ama upang itayo ang iglesia. Hindi po pwede ang sino man na magtayo. Kaya yung ibang mga tao ngayon, nagsipagtayo ng sarili nila kasi hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Nagsumakit silang na maitayo ang sariling kanila. Ito ang maliwanag. Ito ang katuwiran ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ang magtatayo ng iglesia, hindi ang kung sino man. Ngayon, alamin ho natin, alin bang iglesia ang itinayo ni Kristo? Iyon ho ay ang samahan ng mga apostol, sapagkat
Ang mga apostol ho ang unang tinawag ng Panginoong Hesukristo bago ang ibang mga tao. Ang 12 mga apostol muna ang una niyang tinawag. Pinagsama-sama niya sa iglesia. Ang tanong natin, alin ba ang samahang iglesia ng mga apostol? Alamin natin ang samahan ng mga apostol na iglesia. Basahin po natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Ayan pong maliwanag. Ang mga apostol ay magkakapatid sila sa iglesia ng Diyos. Wala akong mababasa na magkakapatid sila sa iglesia ni Kristo, sa iglesia Katoliko, sa iglesia Baptist, sa iglesia Mormons, sa iglesia Saksi ni Jehovah, sa iglesia ng mga born again. Wala akong ganun. Ang mga apostol ay magkakapatid sa iglesia ng Diyos. Yun ang samahan ng mga tunay na Kristiyano na itinayo ng Panginoong Hesukristo. Yan ang iglesia ng Diyos. Diba? Yan ang maliwanag. Kaya marami ngayon mga iglesia. Kaya mga antikristo ang mga yan kasi hindi sumunod kay Kristo eh. Doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo na itatayo niya ang iglesia. Diba? Iglesia ng Diyos ang itinayo ng Panginoong Hesukristo eh. Yung marami ngayong mga pastor o mga tao nagsipagtayo ng sariling kanila. Yun ang sinasabi sa Roma 10:3. Nagsumakit sila na maitayo ang kanila. Kaya maliwanag na mga antikristo sila. Diba? At ang mga apostol ay nag-aanyaya naman sa atin na tayo ay makikisama na lamang sa kanila. Diba? Basahin po natin ang unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Yung pamaliwanag, ang anyaya ng mga apostol. Sabi nila ay upang tayo ay magkaroon ng pakikisama sa kanila. Makikisama lang tayo sa mga apostol. May samahan sila. Kaya hindi pwede ang sino man na magtatayo ng sariling samahan o relihiyon. Kasi mayroon lang yung tinayo ang Panginoon Jesucristo at yun ang samahan ng mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos. Yun ang maliwanag dyan. Kaya ngayon napakaraming mga antikristo kasi hindi sumunod sa Panginoon Jesucristo eh. Tinayo niya iglesia ng Diyos. Samahan ng mga apostol. Tapos sa mga maraming pastor ngayon eh, kung ano-anong iglesia ang pinagtatayo. Diba? Yan ang maliwanag. At ang pinakadahilan talaga na kaya dumami yung mga antikristo ay dahil nagsipagtayo sila ng sarili nila. Hindi sila sumunod sa sinabi ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ang ating pakikinggan na. At ang Panginoong Hesukristo naman ay inagtayo siya, tinayo niya ang iglesia ng Diyos, samahan ng mga apostol. At ang mga apostol naman ay nag-anyaya para sa mga tao na sumama at makisama sa kanila. Siyempre, may samahan sila. Doon tayo makikisama. Hindi pwede saan. Paano ka makikisama sa mga apostol kung di mo alam kung nasaan sila? Kami alam namin kaya nakisama kami sa kanila. Sila ay nasa iglesia ng Diyos, kaya kami naanib. Makakaanib na kami sa iglesia ng Diyos. Members, Church of God International, kasi buong mundo.